Nakaka-curious talaga bakit nga ba ang mahal ng pamasahe dito sa Tugo. Pero ngayon, ma-experience nating sakyan ang isa sa malaking barko ng Tugo. At ito ang Tugo Masigla. Alas 3 na nga ng hapon nang dumating kami dito sa Coron from Busuanga. Pagkatapos nga ng ilang oras na pag-aantay sa bahay ng pinsan ko, hinatid na nila kami dito sa pier ng bandang alas 6 ng hapon. Para nga sa safety, pagpasok sa terminal, chinecheck ang lahat ng laman ng bag ng mga passengers. Kapag may mga matutulis nga na bagay o yung mga magkukos ng sunog katulad ng lighter, kinoconfiscate na nga agad dito pa lang. At bago nga tuluyang makapasok sa barko, isa-isahin pa nga amuyin ng K9 ng bawat baggage ng passengers. Excited na rin nga kami dahil sa ngayon nga ito pa lang ang pinakamalaking barko na may experience naming sakyan. At nakaka-curious din talaga bakit nga ba ang mahal ng pamasahe dito sa Tugo? Ano nga ba talaga ang meron dyan sa loob? Ito nga pala yung Masigla, isa sa malaking barko ng Tugo. Yung pamasahe nga pala ni Via dito ay nasa 3,000 plus na din gaya ng sa amin. Pag-akyat pa lang nga namin sa hagdan, nakakatuwa naman dahil pinagpasapasahan nga siya ng mga crew. Kaya hindi na siya nahirapang maglakad at hindi na rin ako nahirapang magbuhat. Since hindi nga gumagana yung escalator nila sa ngayon. Diba ang bongga? Naka-escalator pala itong barko. At pagpasok nga namin, ito yung tumambad sa amin. Para nga kami nasa isang malaking mall. Ma'am, diretso lang. Thank you. Tita pa. Malito na tayo. Talaga magana yan? Bia. Doon tayo dito. Bali pagpasok nga, meron ding mga crew na mag-a-assist para ituro kung saan nga yung aming accommodation. Mega value nga pala yung kinuha naming ticket, kaya dito yung aming accommodation. Is this a house? No, not house. What is this? A boat. Hinanap namin yung bed number namin na makikita din naman dito sa ticket. Yan. Dito tayo. Ay, sorry. At ito nga yung magiging bed namin, tigi-isa nga kaming 3. Eman Chan. Uy, no. Pagkatapos nga naming maayos yung aming mga gamit sa bed, pumunta naman nga kami dito sa may canteen at dining. Bago nga kami kumain, ay gumalagala pa rin kami dito sa loob ng barko. At dito nga pala sa loob ay pwede rin bumili ng mga souvenirs. Bago nga kami tuluyang gumala sa iba pang part ng barko, kumain muna kami ng dinner. Dito pala sa loob ay may mga iba't iba ring mga ulam na pwedeng mabili. Pero dahil nga pinabaunan kami ng pinsan ko ng isang buong manok, kaya kanin na lang nga yung binili ko dito. Plus, ito pa nga nabili naming puto at kutsinta doon sa labas. Pagkatapos nga namin kumain ay umakyat naman kami dito sa 3rd floor ng barko. At ang asawa ko nga at si Bia ay umakyat naman sa 4th floor. Kaya sinundan ko na rin sila at ito naman nga yung makikita dito sa pinakataas ng barko. At dito nga sa 4th floor ay pwede rin magpahangin dito sa labas. Pagkatapos nga namin makapagala sa labas ay pumasok na rin kami ulit dito sa loob. Sa totoo lang, sobrang na-amaze na rin talaga ako sa barko na ito. Napansin nga namin na meron din palang arcade dito sa loob. Kaya sinubukan na rin ngayon ng asawa ko at ni Bia. At ito naman nga yung kanilang mga CR, komportable at malinis din. Bago natulog, kinuha ko muna yung aming linen dahil kasama na rin ngayon sa aming binayaran. At kinaumagahan ay meron pa ngang free breakfast. Pero alam nyo, sa buong biyahe namin, niremind ako ng Lord na sa Kanya pa rin ako dapat magtiwala. Kahit gaano pa kalaki ang barko na ito, siya pa rin ang tunay na may hawak at may kontrol sa lahat. Ang paalala nga sa amin sa awit 27, mayroong umaasa sa karwahing pandigma at mayroon din sa kabayong nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos na nanalig kami at umaasang lubos. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat at nakarating kami ng ligtas dito sa Manila. Kaya sa kanya lamang ang pinakamataas na papuri. Thank you for being with us and see you in my next sharing.